Hi angels and free spirit, welcome to Lloyd Charms Tarot, and today's reading is another pick a card, at ang title po natin is mahal ba kayo ng person ninyo. Ayan, so meron tayong Astro Dice, ayan, so meron tayong Astro Dice at meron tayong tarot card, and then meron tayong monology card. So alamin natin kung yung bang person ninyo ngayon is mahal kayo nitong person ninyo. So alamin natin yung inyong mga situation, challenge, advice, outcome, at kung ano na rin na yung messages ng inyong mga universe. Ayan, yung inyong mga moon, inyong mga moon sign. So yun, alamin natin. Ayan, so meron tayong tatlong number dito na pwede nyo pong pagpilian. At kung nakapili na po kayo, pwede na po nating umpisahan. Ayan. So, again, ulitin ko po, meron tayong Astro Dice. Ngayon, sasabihin ko mamaya kung ano ibig sabihin niyan doon sa question natin na kung mahal ba kayo ng inyong person. And then, i-reading po natin gamit yung tarot card. And then, yung inyong advice ng inyong mga messages ng inyong monology card. So, alamin natin. Ayan. So, i-check nyo na lang po sa description box yung mga timestamp nitong mga card ninyo para may diretso na kayo doon sa reading nang hindi na po kayo mahirapan. Ayan. So, start na tayo. Ayan. Para sa mga group 1, ang lumabas dito sa inyong Astro Dice is Sun. So, dun sa tanong natin kung kayo ba mahal ng inyong person, sasabihin ko na yes. Yes, kasi Sun ito. Ayan. So, yung Sun, basically, syempre, sinasabi nitong Sun is yes nga. Pag ginamit natin sa yes or no, ang ibig sabihin ng Sun is yes. Okay. So, etong inyong person is kumbaga ito conscious sa inyo, kumbaga siya, yung antaw dito, kumbaga kayo yung nagbibigay ng sigla o ng saya sa kanya, at maaari ding etong person nyo na to, etong nakapili nitong group 1 is yung kanilang person is masculine. Most on the reading dito sa ating reading, yung nababibe kong energy dito is feminine, and then yung kanyang person is masculine. Ayan. So, itong inyong person na to, itong person ninyo, hindi ko alam kung anong zodiac sign, pero ang sinasabi nga dito, ito yung nagbibigay sa inyo ng saya. Or maring kayo din yung nagpapasaya sa kanya. Masaya siya na kasama niya kayo. So, alamin natin dun sa inyong tarot card kung ano ba talaga yung inyong situation dito sa inyong person. Nag-yes siya dito. Ayan. So, alamin natin. Okay. Dun sa mga nakapili nitong group 1, yung nafe-feel ko dito is, eto is second husband nyo na to. I mean, meron pa kayong, nagkaroon pa kayo ng asawa before. Doon sa iba hindi ko nilalahat. So, meron pa, yung mga nakapili nitong group 1, yung iba dito is dati na married doon sa kanilang unang relationship. Ayan. So, yung inyong dating karelasyon at yung karelasyon nyo ngayon na masculine or feminine, hanggang ngayon, mahal pa rin kayo nitong tao na to. Ayan. Kung etong ex ninyo is medyo sumasagi-sagi pa sa isipan ninyo, kahit na nakikita ko dito na parang meron kasing separation or separated. Ayan. So, yun nafe-feel ko dito. Alam mo yung nafe-feel ko na etong ex ninyo, etong ex-husband ninyo or ex-partner ninyo
hanggang ngayon, mahal pa rin kayo nitong tao na to. Hanggang ngayon hanggang ngayon. Ayan. So, yun nafe-feel ko dito sa situation nila, parang gusto nilang gamitin yung inyong mga anak para magkabalikan kayo. Kasi sa tingin ko, parang kayo yung nakipaghiwalay dito sa inyong person. Ayan. Ang problema, parang meron na rin kayong karelasyon ngayon. Kaya, yun yung nafe-feel ko dito na merong dalawang lalaki sa buhay ninyo. Isang Virgo, Taurus, Capricorn, at isang Aries, Leo, Sagittarius na masculine. So, meron akong nababibe dito na talagang meron dito na dati na siyang may asawa and then nakipaghiwalay siya dito sa kanyang dating asawa at nagkaroon siya ulit ng panibagong asawa. Kaya yung dating asawa mo, nafe-feel ko na hanggang ngayon, mahal ka pa rin nitong tao na to. Mahal ka pa rin niya. At ando dun pa rin yung feelings niya. Ando dun pa rin sa, yun talagang feelings niya na sa'yo pa rin. Na kahit siguro makatagpo ito na ibang babae, yung feelings niya sa'yo, hindi yun mawawala. Pero sa tingin ko, etong si Feminine na nakapili nitong group 1, siya yung parang cold na dito sa kanyang person. Kasi may bago na siya may bago na siyang person ngayon at yun yung kinakasama niya ngayon. Ayan. So, yung nafe-feel ko dito, sa challenges na pinagdadaanan ninyo, parang wala akong nakikitang hindi nyo kayang lagpasan na pagsubok regarding sa relationship. Ayan. So, lahat easy lang sa inyo. Kumbaga, parang easy, kayo antag dito yung basta easy lang sa inyo yung sa relationship, parang wala, basta hindi ko naman masabi na playgirl kayo o playboy kayo, hindi ko masabing ganun parang nag-i-enjoy lang kayo sa buhay ninyo. Ayan, na parang ayaw nyong magmukmuk, ayaw nyong yun nafe-feel ko kasi dito parang yung parang ayaw nyo na nagmumukmuk kayo. Alam nyo yun, yung parang, basta yung nababibe ko dito na na nag-i-enjoy lang kayo sa buhay. Hindi ko kasi masabi na playgirl o playboy itong mga person na to. Kasi, alam mo yung, sila, meron, yung nababibe ko dito, family-oriented, mahal nila yung pamilya nila, mapagmahal na asawa, mapagmahal na ama, mahal nila yung anak nila, mahal nila yung asawa nila. Ang problema si Feminine talagang parang siya yung talagang nag-cut na dito sa person na to. Parang hindi ko alam kung anong pinagdaanan nyo before, bakit kayo nakipaghiwalay dito sa inyong dating karelasyon. Kasi basta ang alam ko lang, iniwanan nyo sila kasi nasaktan kayo. Hindi ko alam kung bakit, kasi ito lang yung card na nagpakita dito. So, hindi ko alam kung bakit kayo nasaktan at bakit nyo sila iniwan. Hanggang sa natagpuan nyo itong si masculine na maaring Aries, Leo, Sagittarius, na eto na yung ngayon yung kinakasama ninyo. Or vice versa, na pwede rin naman si Virgo, Taurus, Capricorn, yung kinakasama nyo na ngayon. Ayan. Kasi basta meron akong nababibe dito na 2 person sa buhay ninyo, Feminine na air sign, Gemini, Libra, Aquarius, at Pisces, Cancer, Scorpio na feminine natin, na involved dito sa dalawang person na masculine. Ayan. So, may mga anak kayo at yun yung ginagawa nilang alibi sa inyo. Parang yun yung ginagawa nilang reason para at least kahit paano may communication kayo ulit or may contact. Ayan. So, may contact. Hindi yung as in na physical na contact yung contact na as in nakakausap kanila or nakakausap niya sila, yung something ganun. Kasi nafe-feel ko dito, maaring nakipaghiwalay ka doon sa dati mong unang asawa and then nagkaroon ka ulit ng panibagong asawa ngayon. So, yun nafe-feel ko. At doon sa situation ninyo, etong person nyo na dating karelasyon ninyo,
is tumutulong na siya ngayon dun sa inyong mga anak. Financially, emotionally, basta yun. Tumutulong na siya ngayon. Kasi parang yun nafe-feeling ko dito, yun nafe-feel ko kasi dito na bumabawi siya dun sa mga pagkukulang niya dun sa mga anak niya. Ayan. Regarding naman sa inyo, nagbibigay rin naman siya sa inyo kahit papaano. Parang ano lang, parang ang dating is parang pakonsuelo de bobo, mga something ganon. Kasi hindi siya nagpaparamdam na para ipakita sa'yo na gusto niya pong makipagbalikan sa'yo. Pero parang ganun yung dating. Gets mo yung ibig ko sabihin? Parang ganun yung dating eh. Parang ayaw niya sabihin sa'yo. Pero ang ginagawa niya, nag-e-effort na nagbibigay siya ng suporta sa inyo kahit mahiwalay na kayo. Kasi gusto niyang bumawi doon sa mga nagdaan na panahon na wala na siya sa buhay ninyo, na hanggang na nakatagpo na kayo ng karelasyon ngayon at nakikita niyo masaya kayo dito sa bago niyong karelasyon ngayon dahil nga sa merong feelings sa tong person nyo at may pinagsamahan kasi kayo noon. Parang hanggang ngayon yung feelings niya kasi yung feelings niya sa'yo doon pa rin. At saka isa pa, may mga pinagdaanan kasi kayo at meron din kayong mga anak. Kaya parang yung hindi parang talagang as in na yung feelings niya nandoon pa rin kahit na itong person nyo na to, itong ex-person nyo na to is meron na rin siyang pamilya sa ibang bansa o dito man sa Pilipinas. Kung meron man siyang pamilya na iba at sinusuportahan niya yung inyong mga anak, yun para ipakita sa'yo na bumabawi siya sa mga pagkukulang niya. Kasi nga, nagsisi na siya dahil sa mga pagkukulang niya before. Ayan, kasi aminado siya na meron siyang kasalanan sa inyo. Kaya parang bumabawi itong person na to. Ngayon, ikaw naman feminine, kasi yung iba sa inyo nakikita ko dito, nafe-feel ko na nakipag-divorce na, kaya siya nakapag-asawa ng iba. Ayan, kasi yun nga, divorce na ni feminine. At ngayon is nakapag-asawa na siya ng iba. At eto naman ding asawa niya is mukhang malayo din sa kanya. Mukhang nasa ibang bansa din. Ayan. So, yun yung nakikita ko dito. Pero, masaya kayo. Masaya kayo sa family ninyo kahit na magkalayo kayo. Kasi nga, excuse me, nakikita ko dito na masaya kayo kahit na magkalayo kayo. Kasi nga, etong person ninyo, kailangan niya maghanap buhay para sa inyo. Ayan. Regarding sa, gaya nga na sinabi ko, itong person na to, mahal niya kayo, mahal, as in mahal. Kasi, may pinagdaanan kayo. Masaya sila kapag nakakausap nila kayo. Masaya sila, iba yung enjoyment or excitement na natatanggap nila, na-experience sila or nararamdaman nila sa sarili nila. Kapag na-appreciate, excuse me, kapag na-appreciate nyo yung binibigay nitong person na to sa inyo. Ayan. So, yun nga, gaya na sinasabi ko, kung etong person nyo ba is mahal kayo, oo, mahal niya kayo. Mahal niya kayo kasi nag-yes yung card Mapa-ex-husband nyo ito, or mapa-ex-fiancé nyo to, mapa-ex-live-in partner nyo to, mahal pa rin kayo nitong tao na to. Masaya siya kapag nakakausap niya kayo. Masaya siya kapag nakakapagbigay siya sa inyo kasi bumabawi siya sa mga pagkukulang niya before. Ang problema is annulled na kayo or hiwalay na kayo nitong tao na to, nitong ex-person ninyo, at kasal na rin kayo sa iba, at meron na din kayong pamilya or may anak na rin kayo dito sa pangalawang person ninyo, at masaya kayo nagsasama. Ayan. So, at yung nangyayari naman ngayon, yung nafe-feel ko dito, hindi kayo magkagalit, hindi kayo magkaaway. Kung hindi, parang friends. Parang friends yung dating ninyo. Parang okay lang sa inyo kahit na
kahit na separated kayong dalawa, or hiwalay na kayo, or divorce na kayong dalawa, or annulled na kayong dalawa, ayan, parang okay lang sa inyo. Parang wala naman ako nakikita na magkaaway kayo, magkagalit kayo, wala akong nakikitang ganun. Basta ang nafe-feel ko lang dito is, dati kayong may asawa, and then may asawa kayo ulit ngayon, dahil nga nakipaghiwalay kayo dun sa dati yung ex, dun sa dati yung person, dun sa dati yung asawa. Ayan, so, anong advice or messages ng inyong universe? So, meron tayong communication. Ayun, gaya na sinabi ko. Okay. Ito yung action ng inyong person. Ito is ex-husband nyo nga ito. Yung nagpapakita dito na bumabawi sa mga anak ninyo at sa'yo na rin at the same time. Kasi iniisip niya na ang tawag dito, kahit na meron kang asawa at yung asawa is nasa malayong lugar, maring hindi mo rin kasama, or maring kasama mo rin. Kasi yung iba dito, kasama nila, and then yung iba, hindi din nila kasama kasi nasa ibang bansa, nagtatrabaho din yung kanilang person, at yung kanilang person din, nasa ibang lugar din, nasa malayo, doon din nagtatrabaho, at may sarili na rin siyang pamilya, pero bumabawi siya sa mga pagkukulang niya sa inyo. Dahil, yun na-feel ko dito kasi meron naman siyang sariling trabaho at kumikita na rin naman siya. So, marami namang blessing na dumarating sa kanya. Ngayon, sinishare niya itong blessing na to sa mga anak niya at sa'yo na rin at the same time. May communication kayo nitong person nyo. Itong ex-husband ninyo or ex-boyfriend ninyo or ex-lover ninyo, basta yun. May communication kayo. Gaya ng sinasabi dito. Bumabawi itong person nyo sa inyo dahil sa mga pagkukulang nila before. Yun nga lang, sa tingin ko parang talagang hindi na kayo magkakabalikan. Ang nangyayari ngayon is parang friends na lang kayo for the sake of ng inyong mga anak. Ayan. Kasi yung feel ko dito, may anak kayo dito sa person na to dito sa ex-husband ninyo. May anak kayo dito. Para doon sa kabutihan ng inyong mga anak is mas pinili nyo na maging friends na lang kayo. Kasi hindi na rin naman kayo pwedeng magsama ulit. Dahil nga may pamilya na rin ulit yun. May pamilya na rin yung lalaki. At may pamilya ka na rin. Kumbaga may asawa ka na rin Hindi na talaga kayo pwedeng magsama ulit. Dahil nga may sarili ka na ring asawa. Ulit no? Ayan. So, pero nag-uusap kayo at okay naman kayo mag-usap. Nag-uusap kayo tungkol dun sa pagtulong dito sa inyong mga anak. Ayan. So, parang parang tulungan kayo na suportahan yung mga anak ninyo. Ayan. So, yun yung action ng inyong asawa, ng inyong ex-husband. Ayan. So, yun yung kanilang action. Na kumbaga, past is past. Ayun na nilang parang dahil nga kagaya nga na sinabi ko kanina is meron tong nagawang pagkakamali sa inyo before at yung past na yun is past naman na kaya bumabawi itong person na to sa inyo, masculine man o feminine, pero itong energy, etong si masculine ang bumabawi sa inyo, feminine, kasi yung tingin ko kayo yung nakipag-annulled or nakipag-divorce or nakipag-separate dito sa person na to, dito sa inyong ex-person at dito sa person yun na to. Ngayon, kung sino sa kanila matimbang sa inyo, syempre, kung yun nakikita ko kasi dito, may asawa ka na rin may asawa ka na rin iba. Basta ang alam ko, yun na-feel ko dito, mahal pa rin kayo ng ex-person ninyo kasi may pinagdaanan kayo, may pinagsamahan kayo, at etong person mo ngayon, mahal ka rin niya. Yun nga lang, talagang antay dito, yung talagang challenge sa inyo yung magkalayo kayo. Ayan. So, yun yung nafe-feel ko dito. Kaya parang yun yung reason kung bakit nahihirapan kayo ngayon sa situation ninyo dahil nga magkalayo kayo ng person nyo ngayon sa iba. Pero dun sa iba, kasama nila. Yung iba kasi, hindi nila kasama yung person nila kasi nasa abroad din. Ngayon naman, yung iba naman, kasama nila kasi nga, nandito lang din naman sa Pilipinas. Pero yung ex-husband nila is nasa ibang bansa, doon nagtatrabaho.
Ayan. At may pamilya din yung kanyang ex-husband sa ibang bansa. Pero sumusuporta naman siya sa mga anak nila. At nagbibigay din naman siya sa inyo kahit papano, kahit maliit lang, ganun. So, yun. So, meron tayong Gemini, Aries, at Virgo, Taurus, Capricorn, Aries, Leo, Sagittarius, Pisces, Cancer, Scorpio, at Gemini, Libra, Aquarius. So, yun yung mga zodiac sign. Lahat ng zodiac sign meron. So, dun sa tanong natin, kung mahal ba kayo nitong person ninyo, it's a yes. Yes, dahil sun yung lumabas. Ayan. So, next is group 2. Group 2. Mahal ba kayo ng person ninyo? Yung person nyo ngayon, mahal ba kayo ng person nyo ngayon? So, alamin natin. Okay, mamaya ako sasagutin yung tanong ninyo, pero ito yung magandang dito. Mahal ba kayo ng person nyo ngayon? Mahal ba kayo ng person ninyo? Mahal ba kayo ng person ninyo? Sus, ganun din. Mukhang ito din, pamilyadong tao din to doon sa una. At nakipaghiwalay din. At nagkaroon ulit ng pamilya, panibago. Ngayon, ganito. Nakakatawa. Okay. So, dun sa tanong natin, kung mahal ba kayo ng person ninyo, para sa kanila, special kayo. At para sa kanila, stick to one lang sila. Alam mo yun, na kahit na anong mangyari, ikaw lang yung mahal nila. Ang problema, may dalawang person. Ayan. May dalawang person ulit na masculine. At etong si feminine natin, is mukhang nakipag-break or nakipaghiwalay doon sa una niyang asawa at doon sa una niyang pamilya. At nagkaroon siya ulit ng panibagong asawa o ng panibagong pamilya. Ayan. Sa love, maraming nagmamahal sa kanya, maraming nagmamahal sa'yo. Group 2, cross-watcher ka man, feminine ka man, o masculine ka man, maraming nagmamahal sa'yo, maraming offer ng love sa'yo, marami kang sutor, marami kang manliligaw, maraming nagmamahal sa'yo, ultimo magulang mo, kapatid mo, at mga kaibigan mo. Ayan. So, love ka nila. Pati yung person mo, mahal ka niya. Ayan. So, before kasi, may pinagdaanan kayong challenges sa buhay ninyo doon sa unang inyong asawa. Na sa tingin ko, yun na-feel ko, is kahit anong gawin nyo, wala na. Sira na yung relation ninyo doon sa una nyong asawa. Ngayon, dahil nga, yung parang gusto mo lang kasi sundin yung sarili mo doon sa mga pangarap mo, kasi yun na-feel ko dito, parang nakapokus ka doon sa mga pangarap mo. Kaya ka nag-asawa ulit, na nagbabaka sakali ka na baka dito sa pangalawang asawa mo, siya yung makapag-provide ng mga pangarap mo sa buhay. Bahay, pera, relationship, meron yan, hindi mawawala. At feeling ko, dito pa sa pangalawang asawa mo, or dito sa pangalawang karelasyon mo, eto yung nagpapaaral, maaring pinapaaral ka niya, or maaring pinapaaral niya yung mga anak mo. Ayan. So, yun yung nakikita ko dito. At yun yung nababibe ko dito. Na, etong person na to, excuse me, etong person na to, siya yung inaasahan mo na makakapag-provide ng mga pangarap mo sa buhay. Ayan. So, sa challenges, very clear, na mukhang makakagraduate. Hindi ko alam kung ikaw. Kasi yung nafe-feel ko dito, may nag-aaral, may nagpapaaral, at may mukhang ikaw yung pinapaaral niya. I don't know, kasi yun yung nababibe ko dito na message. O maring yung mga anak mo, pinag-aaral niya. Pero may something, parang wala kang problema eh. Kahit na may challenges ka sa buhay o may pinagdadaanan ka sa buhay, wala kang nagiging problema na hindi nasusolusyonan. Alam mo yon, lalo na kung
na pag-uusapan nyo naman yung mga problem ninyo about sa, ayan, sa love life, o ano man yan, is yung nakikita ko dito, pair at saka balance yung inyong relationship. Parehas kayo nakapokus doon sa mga goals ninyo. Parehas kayong busy, parehas kayong may trabaho, parehas kayong successful sa buhay. Ayan, at sa inyong mga career, parehas kayo napopokus sa inyong, basta sa inyong future. Ayan. At yung nafe-feel ko dito is, yung pangarap mo na magkaroon ng sariling bahay, pangarap mo magkaroon ng negosyo. Ayan, so mangyayari yan. Mangyayari. Yung nafe-feel ko kasi dito, doon sa old relationship ninyo, may third party. Kaya kayo nakipaghiwalay at nag-asawa ulit. So, yun yung nafe-feel ko dito. Pero yung tanong natin, kung mahal ba kayo ng person ninyo, yung person yun ngayon at yung person nyo noon, sasabihin kong oo, mahal niya kayo. At kayo lang yung nag-iisang babae sa buhay nila. Wala nang iba. Unlike doon sa before, doon sa old relationship ninyo, doon sa ex-husband ninyo is merong third party. Ayan. Kaya nga kayo nag-asawa ulit eh. Kasi nga, hindi nyo kaya na maatim na merong third party doon sa una nyong karelasyon. Ayan. So, ano yung messages ng inyong universe? So, sabi, yung nandito kasi, meron tayong Cancer, Capricorn, Sagittarius, Pisces, Cancer, Scorpio, Libra, at saka Gemini, Libra, Aquarius. Ayan. So, lahat ng zodiac sign, sabihin ko na lang, sa lahat ng zodiac sign, na lahat ng effort nitong person or nitong si masculine para pag-aralin ka, kasi may napipil talaga ako dito na mukhang pinag-aaral ka niya o yung mga anak mo pinag-aaral nitong si masculine. So, lahat yun magiging success. Makakatapos sila ng pag-aaral kasi tinutulungan naman kayo nitong inyong asawa ngayon. Ayan. So, yung inyong asawa. At doon naman sa mga pangarap niyo sa buhay. Ayan. So, yung kagaya nga ng bahay or kondo o ano man yan. So, matutupad yun. Kumbaga, gustong tuparin nitong person ninyo. Kaya nga siya nag-i-effort para ibigay o i-provide yun sa inyo. Ayan, para ibigay niya sa inyo. Kasi ganun niya kayo kamahal. Kumbaga, stick to one nitong tao na to at kayo lang nag-iisa sa buhay nila. Wala nang iba. Unlike dun sa before nga, kasi merong third party. Pero yung person nyo ngayon, na kinakasama nyo ngayon, is stick to one lang to. Stick to one lang talaga siya. At kayo lang yun, wala nang iba. Wala na siya ibang gusto sa buhay. Kung hindi kayo lang. Ayun yung sinasabi lang kayo dito. Ayan. So, yun yung reading ng group 2. Next is group 3. Ayan. So, don't forget to like, subscribe, and click the bell icon for more updates. And thank you for watching. Next is group 3. Para sa mga group 3, mahal ba kayo ng person ninyo? Ang sagot is yes. Doon sa iba, maring Leo yung zodiac sign ng kanilang person. Ayan. So, number 3, group 3. Okay. Mahal ba kayo ng inyong person? Kung sino man yung person nyo na yan, mahal ba niya kayo? Is nag-guess yung ating astro dice. So, alamin natin yung inyong situation, challenge, advice, at saka outcome. Ayan. Okay. Sa nakikita ko ngayon, destiny nyo itong person nyo na to ngayon. Maling si Leo ang destiny ninyo. Ayan. Kasi may Leo dito. Dun sa tanong, kung mahal niya ba kayo, sinasabi ko na, oo, mahal na kayo. At may plano ito na pakasalan kayo. Ayan. So, may plano ito na pakasalan kayo. Kumbaga, pinagtagpo kayo ng tadhana dahil kayo talaga yung tinadhana. Kumbaga, parehas kayo ng gusto sa buhay. Parehas kayong parehas kayong
ayun, ano tawag dito, yung parehas kayong pasensyosa, yung nagbibigayan kayong dalawa, give and take na relationship, at parehas kayo ng gusto, kumbaga nagkakasundo kayong dalawa. So, yung nakikita ko dito at nababibe ko dito, kung meron man, kumbaga, kung meron man ikaw ka-competition, or kalaban, or kaaway, hindi ko alam kasi meron tayo dito na parang may issue din tong third party. Ayan, so meron din siyang issue na dating karelasyon, na parang hindi maganda yung kanilang dating relasyon. Ngayon, natagpuan na nila yung kanilang para sa kanila talaga. Yung talagang masasabi kong para sa kanila kasi pareho sila ng gusto at may plano pa kayo magpakasal. So parang sinasabi dito, hindi mo na kailangan pang kompetensya sa iba dahil nga ikaw na yung panalo. Ayan. Kumbaga, kung itong si person mo, meron siyang pinagpipilian na ikaw at saka yung dati, yung dating nga karelasyon, ikaw yung pipiliin nitong tao na to. Ikaw yung pakikisamahan niya. Ayan. So, parang, wala na rin kasi siyang feelings dun sa dati. Lalo na, ini-ignore niya na to. Ini-ignore niya na lang. Ayan. At dahil nga sila sabi dito na nasaktan na kasi siya doon sa dating niyang karelasyon, kumbaga nasaktan na to Kaya parang ayaw niya na makipagbalikan dito at mas pipiliin niya yung bago niyang karelasyon ngayon. At may nakikita ko dito na kasalang mga ganap. Ayan, etong person ninyo, may plano na pakasalan kayo. Some of you, may plano siya na magpakasal or pakasalan kayo. Yun yung plano niya. Hindi niya lang sinasabi kasi yun yung plano niya. Kasi, basta ayun na, babibe ko dito, gusto niyang gawin na lang, wag nang sabihin. Kumbaga, ayaw niya muna sabihin. Pero, yun yung talagang plano niya, yung pakasalan kayo. So, yun yung nakikita ko dito. Kasi mahal kayo nitong tao na to. Handa kayong ipaglaban nitong tao na to. Ayan. Handa kayong ipaglaban nitong tao na to. Yung iba kasi dito, nasaktan na sa relationship nila dun sa una. Kaya naghahanap ng pangalawa. Ayan. Pero dun sa pangalawa, yun yung gusto na nilang pakisamahan. Na makasama hanggang sa pagtanda. Ayan. Kasi mahal nga nila. Mahal kayo ng inyong person. At sa tingin ko, mukhang napaiyak nyo na nga ito kasi mahal niya kayo. Mahal talaga. As in, mahal niya kayo. Super deep yung pagmamahal niya sa inyo. At super, ganun ka-strong at ganun ka-energetic yung love nitong person ninyo sa inyo. Group 3. Ayan. So, sinasabi ko na sa inyo na mahal talaga kayo nitong person ninyo. No doubt yan. No doubt. Ayan. Kung kayo man may pinagdaanan before na hindi magandang relasyon at nakipaghiwalay na kayo doon, pero itong person nyo ngayon, itong person nyo na to ngayon, handa kayong ipaglaban nito. Yung nafe-feel ko dito, baka itanan pa kayo nito Kasi may kasalan talaga May plano siya na pakasalan kayo. Ayan. So, ano yung messages ng inyong universe? O yun, expect ang power change sa buhay mo dahil nga may kasalan. Ikakasal ka talaga dito sa person mo kasi mahal ka nga niya, gaya ng sinasabi ko. Ayan, mahal ka niya. Yun talaga yung ano niya. At yun yung gusto niyang ma-achieve na goal niya, yung pakasalan ka at makasama ka niya. At yung dati niyang karelasyon o yung dati niyang ex, kasi merong ex involved talaga dito is kailangan niya, kumbaga, siya na mismo nag-decide at siya na rin mismo yung nag-decision na kailangan niya lang tanggalin sa buhay niya yung person na yun, yung ex-person niya yun, yung ex-husband niya or ex-wife niya, kailangan niya nang tanggalin sa buhay niya. Ayan, kasi nga, gusto niya na ng panibagong buhay at ito yung nakatadhana na mangyari sa inyo na matagpuan yung talagang para sa inyo. Kasi, yung dati kasi feeling empty at hindi ako sure kung talagang mahal kayo ng person ninyo, yung unang person ninyo kasi meron ngang meron kasing lagi kayo nagtatalo, lagi kayo nag-aaway, ayan.
At saka hindi lang isa, dalawa o tatlong babae yung nakikipag-agawan doon sa inyong person. Kaya ang nangyari, hiniwalayan nyo na sila at kailangan nyo talagang gawin yun para dito sa pangalawang relasyon ninyo is mangyari yung gusto ninyong mangyari, yung kagaya ng kasalan. Kasi may kasal talaga eh. May kasal kasi mahal kayo nitong person at yun yung plano niya. Plano niyang pakasalan kayo kasi mahal kayo nito. Ayan. So, yun yung reading ng group 3. Sana nagustuhan nyo. Don't forget to like, subscribe, and click the bell icon for more updates. And thank you for watching. Bye for now and see you on next vlog. Bye-bye. Thank you for watching.